Ayon sa pinakahuling SWS survey, si Sara Duterte pa rin ang nangunguna sa tiwala ng taong bayan, ngunit unti-unting lumalambot ang pundasyong kanyang tinatayuan. Matatag siya sa Mindanao at Visayas, ngunit mahina sa Luzon, ang rehiyong madalas magpasya sa halalan. Habang papalapit ang 2028, dumarami ang senyales ng pananagutan, muling binubuksan ang mga isyu ng nakaraan, ang Formali scandal, mga proyekto sa flood control, at mga kasong maaaring bumalik bilang multo ng Administrasyong Duterte. Ang mga isyong ito ay paalala na hindi pa natatapos ang tanong ng korupsyon at kapangyarihan. Sa gitna ng lumalakas na panawagan ng bayan para sa pananagutan, nagiging marupok ang popularidad na nakabatay sa apelyido. Ang susunod na lider na mamumukadkad ay hindi lang kailangang matino, kundi matapang, isang fiscalizer na ang tapang ay may dangal, at ang galit ay ginagawang konsensya. Hindi na paglilinis ang hinihingi ng bayan, kundi resulta. Sa 2028, maaaring mabago ang akses ng politika, mula sa pamana ng mga dinastiya tungo sa paninindigang moral. At sa pagdating ng unos, ang tunay na lider ay di ang pinakamalakas, kundi ang may tapang na may dangal, ang handang manindigan para sa bayan, kahit laban sa alon ng kapangyarihan.